Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias, ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kaniyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y nagpakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. Sa kapisahang ito, natupad ang sinabi ni Propeta Malakias sa ating unang pagbasa na ang Panginoon na ating inahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Dinala ang sanggol ng kanyang mga magulang ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Pinapakita dito na ang mga magulang ni Jesus ay mga Hudyo na tapat sa kanilang relihiyon, kahit na sila ay mahihirap lang. May 2 kautusan na sinunod ni Maria at ni Jose. Ang bawat babae na nanganak ay itinuturing na ritually unclean dahil sa may dugo na lumabas sa kanya. Kung lalaki ang kanyang anak, 40 araw siyang unclean. At kung babae naman, 80 araw. Upang malinis siya sa karumihan, kailangan mag-alay ng susunuging hain. Ayon sa ika-4, ngayon ay ika-4 na araw na ng pagkatapos ng Pasko, pagkapanganak kay Jesus. Kaya dinala siya sa templo sa pag-aalay para sa paglilinis ng kanyang ina. Gayon din, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo, ay ang lahat ng panganay ay nakatalaga sa Diyos. Ang mga panganay na hayop ay inaalay sa Diyos. Ang kanilang dugo ay inaalay sa Diyos. Ang panganay na tao ay binibili sa Diyos. Kailangan na palitan ang bata ng isang hayop at ito ay ialay sa Diyos. Maaaring mag-alay ng isang baka o isang tupa o kung mahirap lang ang magulang ng 2 ibon na bato-bato o 2 kalapati. Ito ang inalay ni Maria at ni Jose, kaya masasabi natin na sila'y mahihirap lamang. Pero sinusunod nila ang batas ng Diyos. Sa pagdala nila sa bata sa templo, dumating si Simeon, isang matanda na matagal nang nag-aantay sa pagdating ng Mesiyas. Nangako sa kanya ang Diyos na hindi siya mamamatay hanggang hindi niya nakita ang Mesiyas. Pumunta din siya sa templo sa araw na yon at na-recognize niya ang Kristo sa batang ito. Na-recognize din ang bata ng isang matandang babae na si Anna. Ang pag-asa ng 2 matandang ito ng pagdating ng Mesiyas ay hindi binigo ng Diyos.
Nagsilita din si Propeta Malakias tungkol sa isang sugo na dadalisay sa mga tao. Siya ay tulad ng isang matapang na sabon o tulad ng apoy na pati ang ginto at pilak ay nadadalisay. Dadalisay ng sugo ang mga pari upang ang kanilang mga handog ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Ang sugong itong dadalisay ay si Juan Bautista, na inihanda ang mga tao sa pagtanggap sa Panginoon sa kanyang mensaheng pagsisisi. Dito tayo dinadalisay o dinilinis sa ating mga kasalanan. Nakilala ni Simeon ang batang si Jesus sa liwanag ng mundo. Ganyan ang magiging misyon ni Jesus. Siya ang magbibigay ng liwanag ng kaligtasan sa lahat, kasama na ang mga Hudyo at ang mga Hintil. Nagbigay din siya ng propesiya na ang batang ito ay magiging isang tanda at itatalaga sa ikapagliligtas o ikapapahamak ng marami. Magiging dahilan siya ng kaligtasan sa mga naniniwala sa kanya. Pero ang kapahamakan naman ay sa mga tatanggi sa kanya. Si Maria, ang kanyang ina, ay makararanas din ng dusa sa pagtanggi sa batang ito. Kaya nandito na ang propesiya ng puso ni Maria na tutusukin ng isang balaraw. Ang pagdating ni Jesus sa atin ay maaaring maging bukal ng pagpapala o bukal ng kapahamakan. Depende sa pagtanggap natin sa Kanya. Sana para sa atin siya ay maging pagpapala. Tanggapin natin siya at ang Kanyang mensahe. O Diyos, buksan mo ang aming puso. Hindi mo bibiguin ang lahat na nag-aantay sa iyo. Makikilala ka sana namin sa iyong pagdating sa aming buhay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.